Ayan, meron tayong tanong dito. Hi Ate Lors, sa tingin ko po ay nasa limerence ang asawa ko. Halos 1 taon na po akong nagsasuffer sa betrayal ng asawa ko. Nahuli ko po ang asawa ko na may babae, nagtatrabaho sa bar. Seaman po ang asawa ko. Grabe ang pagkabaliw niya sa babae. Pati po sa paggastos niya para lang sa babae. Hindi po kami hiwalay, Ate Lors. Inilalaban ko po until now. Pero nakikita ko po sa kanya na may pagka-narcissist at ramdam ko na until now ay may communication pa sila. Kaso kapag ino-open ko sa asawa ko ang tungkol dyan ay mas galit pa siya kaysa sa akin. Pero nung nahuli ko sila, naging parang maamong tupa ng ilang linggo at binibigyan ako ng assurance na hindi na siya babalik sa dati. Hindi ko po alam paano at saan ako magsisimula. O parang ako talaga ang lumalabas na toxic kasi di ko maiwasan na sitahin pa din siya kapag bumabalik sa isip ko ang nangyari. Palagi niya sinasabi na wala na daw sa kanya ang problema kundi nasa akin na kasi tinigilan na daw niya. Okay, sabi ng asawa, tinigilan na. Ate Lors, nakausap ko ang babae. May usapan kami na ilalaglag na niya yung asawa ko para hindi siya madamay. Dahil in the first place, according dun sa babae, ay hindi niya alam na may asawa at kasal yung asawa ko. Nakausap ko ang babae na ang sabi ng asawa ko sa kanya. At sinabi ng asawa ko na isa lang ang anak namin at hindi kami kasal at wala siyang asawa. Yan ang sinabi ng asawa ko sa kanya. Kaso Ate Lors, nagpahinga lang ang asawa ko after mahuli ko sila. Pagsampa niya uli sa barko, kinontak na naman niya ang babae at worse, nagpatuloy sila at may money involved na halos nahuli ko sa account ng asawa ko na amounting to masyadong malaki, 100,000 plus. Pwera pa yung mga gamit na ipinapadala niya. Ate Lors, hindi ko po alam kung kailangan ko nang i-give up ang pamilyang to. O ang relasyon na to siguro. Kasi wala namang emotional attachment akong nararamdaman sa asawa ko. Parang isang tanong, isang sagot, walang efforts. Para pinaparamdam pa rin niya sa akin na ako ang dapat mag-give up para sa akin isisi ang hiwalayan. Pinaparamdam niya rin sa akin yung walang pagmamahal at para maramdaman ko rin na as in wala na talaga. Okay, so medyo mabigat ang iyong dalahin pagdating sa relasyon sa iyong asawa. Palagi ko ngang sinasabi, alam nyo, kapag mayroong nag-i-inquire sa akin ng couples coaching, ay tinatanong ko kung ilang porsyento ang kagustuhan ninyo na maayos ang inyong relasyon. Kasi kailangan dalawa ang may gusto. At hanggat maaari ay 100% ninyong gustong maayos ang relasyon. Ngayon, ang pinupunto ko dito, kung sa mag-asawa o sa mag-partner, ang isa ay emotionally withdrawn na, wala na talagang effort yan. Ang mangyayari dyan, kawawa yung isa. Kasi nagwi-withdraw yung isa, palayo ng palayo, tapos yung isa, naghahanap ng emotional attachment, so ang hirap, walang maaayos hanggang magbago yung isa na, o sige, ititigil ko na to at pasiglahin natin ang ating intimacy, ang ating emotional attachment. Pero kung isa lang lumalaban, malabo po talaga yan. So, hindi biro yung ganitong betrayal sa'yo at walang emotional attachment at saka yung nalilito ka na, pagod ka na, di ba? Tapos gusto mong malinawan kung ikaw ba talaga ang toxic o kung sobra ka na o nag-gaslight ka lang kaya mo nararamdaman na baka ikaw na ang toxic sa relasyon na to. Diba? Tapos paulit-ulit kang nasasaktan dahil paulit-ulit lang yung cycle. So ang nangyari sa'yo in summary is nahuli mo siya. Nung nahuli mo siya, naging maamo pansamantala. Nagbigay ng assurance sa relasyon ninyo. Tapos pagsampa sa barko, bumalik na naman ang communication dun sa babae. At ang pinakamalala, may involved na pera. Since mag-asawa kayo, dapat aware ka kung saan napupunta ang pera ninyo. Tapos may mga anak kayo, so ito na, medyo mas malalim na to kasi nag-i-invest na talaga yung asawa mo.
Hindi asawa ko. Pag asawa ko na yung nag-i-invest sa'yo, ay ibang usapan na yan. Okay, tapos ayun na, ikaw pa yung ginagawang toxic, ikaw pa yung problema sa relasyon. Ito ay gaslighting yan, binabalik sa'yo. Okay? So yan yung cycle ng betrayal at ng manipulation. Okay? So masasabi natin dito sa sitwasyon mo ay merong element ng limerence. Meron. Kasi nandun yung obsession nung asawa mo dun sa babae. At nabanggit mo nga na yung babae ay galing sa bar. At batang-bata. Nung kachat kita, yun ang sabi mo. Batang-bata. Ayan, naputol. Narinig nyo, nag-a-alarm. Merong alert sa amin na there's a possibility ng missile attack. Pero okay naman kami dito dahil nai-intercept naman siya ng government ng UAE. Okay, so merong obsession kasi naa-addict. Merong addiction na behavior dito dahil hindi niya naputol eh. Sabi niya puputulin niya tapos inulit. So merong obsession dito. So pinili niya, nagdesisyon siya na ulitin. Okay? So yung hindi magagandang ginagawa ng asawa mo, ito, gaslighting. Yung ikaw yung pinapalabas na may problema, ikaw yung pinapalabas na toxic dito, di ba? Yung paulit-ulit na cheating at pagsisinungaling kahit nahuli mo na. Financial betrayal din to. Malaking pera na kasi yung involved. Ay, kahit maliit, betrayal pa rin yun. Double life. Dalawa yung buhay niya. Nagsinungaling siya dun sa babae. Nagsinungaling din siya tungkol sa'yo. So, di ba? Pati dun sa anak mo, 2 anak mo, sinabi niya dun sa babae, 1 lang. Tapos sinabi niya, hindi kayo kasal. Diba? Doble kara, in short. Okay? Tapos wala na siyang effort, wala na rin siyang emotional connection sa'yo. Ang pinakamabigat pa dito, pinaparamdam niya sa'yo na ikaw ang dapat sumuko sa relasyon na to. Kaya siya ganyan sa'yo, kaya niya inuulit yung pagkakamali niya, kaya hindi na siya nag-e-effort para mapagod ka, para umalis ka. Yun yung pakiramdam mo. Kasi ayaw niya na siya yung sisihin pagdating sa hiwalayan ninyo. Okay, isa-isahin natin. Bakit ikaw ang pinapalabas na toxic dito? Kasi syempre, sa nangyayari, nag-cheat sa'yo di ba? May betrayal, lagi ka nag-check. Lagi mong nababalikan yung issue. Kasi hindi mo naman talaga maiwasan yan, lalo talagang nasasaktan ka. Hindi ka mapakali, naninita ka. Pero ang totoo, kaya mo lang to nagagawa ay dahil sa trauma. Hindi ito dahil sa toxic na pag-uugali mo. Kasi sa tingin mo ba kung merong cheating na ganyan, o kaya naman talagang 100% nagbago siya, humingi ng patawad sa'yo at hindi na niya kinontak yung babae, magiging patuloy ka bang mag-check? Siguro naman hindi. Kasi yan yung normal na reaction sa trauma. Kung yung tao na kasama mo ay paulit-ulit kang niloloko, hindi transparent, walang accountability, puro ikaw lang ang may kasalanan, di ba? Natural na hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Kaya palagi kang nagche-check, palagi kang naninita. Actually dito halo-halo na yan Hindi lang galit yung nararamdaman mo dito Hindi lang din sakit yung nararamdaman mo dito. Nakakaramdam ka na rin ng pagod, yung pagkaubos ng sarili mo sa araw-araw, sa paulit-ulit na pangyayari, napapagod ka na rin. At ito yung tinatawag na umabot ka na sa stage na burnout ka na ikaw mismo parang detached ka na rin, emotionally detached ka na rin. Pagod na Ang pinakamabigat dito, real talk lang, talagang hindi na siya kumikilos o gumagawa ng effort para maging maayos kayo. Mas pinipili niya yung babae kahit na alam niya na nasasaktan ka at kahit alam niya na malalaman mo. Dun sa tanong mo kung dapat mo na bang i-give up itong pamilya na to, itong relasyon na to, ikaw lang ang makakasagot niyan kasi ikaw ang nasa sitwasyon, ikaw ang nakakaramdam. Pero bibigyan kita ng mga katanungan na sagutin mo sa sarili mo para ma-analyze mo mabuti kung kailangan mo na talagang mag-move on at mag-focus sa sarili mo. Ayun, meron tayong video dyan yung pagbangon mula sa sakit dulot ng pagtataksil. Yan, part 4 to ng cheating I-share ko sa iyo yung link dyan sa ibaba. Tapos meron din tayong evaluation sheet dyan na pwede mong sagutan para makatulong sa iyo sa pag-analyze kung kailangan mo na ba talaga siyang iwanan o hindi.
i-share ko din sa'yo yung, yung assessment form na yan. So, sa ngayon, wala pa yung assessment form, tanungin mo muna sarili mo, meron ba siyang ginagawa para ayusin ang problema namin? May nababago ba sa sinasabi niya at sa ginagawa niya? Kapag sinabi niya ba, ginagawa niya ba? Nakikita mo ba ang sarili mo na ganito pa rin ang sitwasyon nyo in the next few years o kahit 1 year man lang? Kung puro hindi at wala ang puro negative ang sagot mo dito sa mga tanong na to, nasa harapan mo na ang sagot. Ikaw na mismo ang nakakaalam kung kailangan mo nang i-give up ang relasyon mo sa kanya. Kung ang sagot mo naman ay hindi ka pa ready na makipaghiwalay sa kanya, pansamantala ito muna gawin mo. Huwag kang humabol. Stop chasing. Huwag mong alamin kung ano na nangyayari. Huwag ka munang makipag-away. Tingnan mo muna, mag-observe ka muna anong nangyayari. Ano ang ginagawa niya kapag hindi ka nag-check, kapag hindi ka naghahabol. Maging normal lang yung conversation nyo. Palabasin mo na wala kang alam, palabasin mo na wala siyang kabit, palabasin mo na hindi siya kumukonekta dun sa babae. Kahit magkunwari ka lang. So wala. Maging normal lang kayo mag-asawa. Ganyan muna, tapos obserbahan mo muna. Pero sa sarili mo, meron ka ng boundary. Meron ka ng naiset na boundary sa sarili mo. Like for example, kapag ito ay hindi nagbago, kapag itong observation na to ay walang improvement, tatapusin ko na talaga. So ikaw ang mag-set ng boundary sa sarili mo habang nag-o-observe ka. Tapos dahil may financial involved, protektahan mo ang sarili mo. Mag-ingat ka sa pera, sa asset, 'di ba? Sa future nyo ng mga anak mo. So paghandaan mo 'yan. And then mag-focus ka sa sarili mo. Huwag kang magpakalugmok diyan, huwag mong ipakita na ikaw ay masyadong affected, na ikaw ay pumapangit, nalolosyang at mukhang tigang dahil sa problema na 'yan. Ipakita mo na hindi ka affected. Ipakita mo na mas gumaganda ka at mas sumesexy ka. So gawin mong project 'yan. Kasi kapag nakikita nila na lugmok ka, alam mo ang lalaki, lalong nawawala ang attraction sa babaeng naghahabol, humihina ang emotional stability, pati yung mga decision making, pati yung mga action dahil sa paghahabol. So nawawala ang attraction ng lalaki. So ipakita mo na okay ka lang, huwag ka magpakita ng kahinaan. So ang masasabi ko lang sa'yo, hindi mo kailangang pagurin ng todo ang puso at isip mo para manatili sa isang relasyon na hindi ka naman pinipili. At ito mismo ang sumisira sa'yo. Kasi hindi palaging katwiran natin, ayokong sirain ang pamilya. Gusto ko buo ang pamilya, gusto ko kumpleto. Kaso hindi naman ligtas, hindi naman healthy mentally, emotionally. Diba? Walang pagmamahalan, puro away lang. So what is the point na kailangan na kumpleto? Kung hindi mapayapa, I don't think na matatawag natin yan na pamilya. Napakahirap nun na ikaw na lang ang bumubuhat sa relasyon nyo, ikaw na lang ang lumalaban. Walang naaayos na mag-asawa o mag-partner kung isa lang ang lumalaban. So sa ngayon siguro, wag mo nang tanungin ang sarili mo kung mahal ko pa siya. Siguro mas maganda tanungin mo ang sarili mo kung mahal ko pa ba ang sarili ko sa ginagawa kong ito. At tandaan mo lang na ang pag-alis sa ganyang klase ng relasyon ay hindi pagkatalo. Ito ay pagpili lang sa sarili mo para alagaan mo naman ang sarili mo. So, bibigyan kita ng simpleng formula dyan, okay? Yung simpleng formula ganito. May pagbabago, plus may effort, plus may respeto, equals stay. Pwede ka magstay. Pero kung paulit-ulit na ginagawa, plus walang pagbabago, plus pagod ka na. Ano equals niyan? Diba? Pwede goodbye. Hindi mo kailangan magdesisyon kaagad ngayon, pero ang nakakaalam lang ng desisyon talaga ikaw. So nagbigay lang tayo dito ng additional information, ng guidance, pero lahat-lahat yan ikaw mag-a-analyze dahil ikaw nakakaalam, ikaw nakakakilala, ikaw ang nakakaalam ng sitwasyon. Pero para sa akin, no, yung sa chat natin, wag mong pagurin yung sarili mo sa paghabol dun sa babae, sa paghabol dun sa lalaki, dun sa asawa mo. Mauubos lang ang energy mo dahil dapat siya mismo ang pumutol.
Kasi kung hindi siya at ikaw ang magpupumilit na tigilan mo yan, susundan ko yung babae, kakausapin ko yung babae, mauubos ka lang dyan, papagod ka lang dyan, walang resulta. Kaya kung ako sa'yo, yung energy mo ay ubusin mo na lang sa sarili mo, sa mga anak mo, at sa pagpaplano ng future ninyo ng mga anak mo. Hindi natin alam anong meron sa asawa mo, kung obsessed lang yan dyan o affair lang yan, pwedeng bumalik sa'yo. Pero at least, kung babalik man siya, nasa sayo na yan kung nakaredy kang tanggapin o hindi. Pero mas maganda na paglingon niya sa'yo, ay hindi ka nagmukhang kawawa. Alam mo yun? Paglingon niya isa kang matagumpay na babae. At doon niya marirealize na hindi ikaw ang toxic, na baka siya talaga ang may problema dahil nung nawala siya ay mas naging maayos ka. Okay, so good luck sa'yo and thank you for sharing your story dito sa Ate Lors. Thank you.